Mga radyo, nagasimya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radio Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radio Ultra. Atong oras sa atong special class Nuda Veritas alas 3:03. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ania si Ultra Frank Mendez. Salamat mga kaigsoon na may hapon. Ang palibot din sa atong syudad nagsugod nagtalithi, no? Pinulungan na diri sa ato sa CDO Talithi, gat taligsik na sa uban pong mga pinulungan, unsa na hinay-hinay na og uwan pero hinay pagyud kaayo, no? Mao siguro na sabni ang magakitabo sa nanglabay mga adlaw. So magready ta, dili ta angay magakumpiyansa. Kumusta may hapon ni ata karon sa katapusang episode sa tibuok semana? Muna ginagaan nato ni og special class sa Nuda Veritas tungod kay di man kada adlaw nga among ipadayugdog diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Nga mao nga programa sulod sa usa ka oras kay basig manakit pod ni atong panga og istorya. Basin manakit ni atong apapangig og istorya og atong ikada adlaw. So special kini kada Lunes, kada Miyerkules o Biyernes. Kaloy sa Dios sel na injeksyonan nagyud ko ganina, no? Anti-pneumonia. So kanang mga pneumonia lugar gumikan sa ka-efektibo na nang mao nga vaccine, so dili na lugar ta pneumoniahon, ha? So kamo og naay mga madunggan ninyo, inyo nang pahimudsan ang panahon. Kay kung adto mo sa mga private medical practitioner, labing minus na 2,000 ngadto sa 2005 ang inyong bayronon. Kini kay gobyerno man so lipay kay kita kay libre kini nga serbisyo nga gitanyag sa gobyerno. So kaganina nga ilang kong paselo de kaninyo naka-exit ta og sayo-sayo, no? I think about 15 minutes naka-exit ta og sayo og si John Espinosa maoy nakapuli nato sa ato nga pagpadagan sa atong programa. So gingnan pagyug ko sa nurse nga ikaw sir, ug doon na kay bation pananglitan hilantan kining magati ka lang nining klase nga tambal. Huna-huna na kumurog na ako na so wa lugar ko mag-uol kung nilantan. Nako ngano magyod nga kutob magyod lang ta sa alas 12 nga magabakuna tungod kay kana kunong alauna or alas 12 down to 5 or 6 o'clock mao na ang ato ang pagpaminaw kung sabay gibati sa atong lawas. Okay, basig hilantan ka, basig gitakigan ka, oy sa kaluoy sa Dios sel wa gyud, no? O muna nga magpadayon ta dinhi sa ato nga pagpangalagad sa atong programa sa Nuda Veritas. Subli kining atong programa giisip na ko ni nga special class sa mga tigsunod sa Nuda Veritas. Libre kamo makapangutana sa duha ka mga contact number, ikatulong atong Facebook. Naa ta makita ta diha sa Facebook. Ang musunod nga mga numero mao ni 0926 7702 557. Ang sunod mao ang 0917-704-3210. Ako balik ko na 0917-704-3210. Okay ba? So I hope nagkakasinabot ta. So sa Facebook pwede sad mo makapabulot sa inyo mga pangutana. Ako nang dawaton. Daghan ta og mga atimanuno nato nga mga pangutana
og ato ning diskusyunan, ato ning hisgutan dinhi sa ato nga special nga klase nato sa Noda Veritas. Unya part ako sa nung kamo nga pahibaon nga kining unsa kan ito ako isumpay nga istorya o nawala na hinuon ko kay daghan kay kong gihuna-huna. Bukas ang atong YouTube channel sa Noda Veritas. Ako balikon. Ang YouTube channel sa Noda Veritas bukas. Magpasalamat lang ko kutob sa nakasubscribe sa mao nga programa sa Noda Veritas kay nag-subscribe man kamo. Wa man ipog sanay pero gusto lang ko nga magpasalamat diha ninyo. Thank you so much no sa inyoha nga pag-support sa mao nga Noda Veritas program pinagi sa pag-type lang aron nga maukab ninyo ang mao nga programa. I-type lang ang Noda Veritas CDO. Ang sublion Noda Veritas CDO. Pag-click nimo nana manggawas dayon ang tanang natong mga episode sa programang Noda Veritas. Kung matagbaw mo, himua nga nag-subscribe, i-share lang kay para makashare ta sa atong mga classmates no nga naa diha mismo sa mga daplin-daplin. O maka-like mo, the more nga mag-happy kaiko na nang inyohang gihimo. Alright, sige. Dito maglangan kay dagom-dagom darba basin maabtan tag-uwan. Sir, present ko. Matod pa ni Ma'am Katrina Max. Special class ko ni. So, present ni si Ma'am Katrina. Si Oliver Ampong Nalwal. Welcome back, Sir Frank. Ni anak ko, musta ang injection sa pneumonia ba to? Minaw na pod mi ni imong mga estudyante uban si cute vlogger John Macas. Okay? John, salamat kayo. Tapos ng injection? Oo. Dagan-dagan ang gapa-injection karon. Gumikan lagi kay libre man. Oo. Alright, matud pa ni Ma'am Katrina Max. Sir, mangutana ko ngano gaha siguro ang BIR mag-ocular inspect sa area nga magbayad man me. Kuan ni siya ma'am, actually discretionary kini sa mga kanang gitawag nga revenue district officer, no? Discretionary kini sa pagpamatuod ba kay usahay gud na ay mga siguro no di nato na mawala sa uno na mga pagduda ba ka, so gakinanglan ang ocular inspection, no? Ilabi na kung panalitan na ay mga inconsistencies sa ato ang annual report nga gipadangat dito sa BIR, no? Ilabi na ang mga withholding tax, mga value added tax, etc. Kung na ay mga katahap og pagduda, muna nga mag-conduct sila ocular inspection. Muna nga, sabton lang po na to na, istoryahon na itong Mayo, mauni. Gumikan sa pandemic, marugining ako ma-report. Kaya wa na yun may makabawi, ang among mga etc. Wa na, nangamatay na, kami na in town ang nangabuhi din Siya rin di makasabot ang taga Revenue District Officer nga opisina. Inana na, isugo man gud na sila no sa ilahang trabaho. Kadumdum lang ko sa BIR, doon ako'y classmate nga to sa College of Law. Kanya nahimo na siyang regional director sa BIR. Oy, snap na kayo. Lahi ni tao lagi nga makabaton o taas-taas nga posisyon. Murag di ka bali-balihon ba? Unahon na niya din naman kung mamatay nini kay masapian man ko. Na kalayo sa Dios murag wa pa siguro kuhaan ni Lord kay basig mila-mila na turon. Okay, sige, salamat gyud kayo ha. Noda Veritas question. Oy, active gining atong estudyante sa Noda Veritas sa ato special class si Rodney. Sir Frank, ang balay sa akong iyan kay maapil ilang gate sa ilang balay sa road widening. Dako na sila gasto ani gipasiminto og lig-on pagayod og pothaw ilang gate. Pero kadot lang nga tong sumpay kay Seymour. Pero naabisuhan sila nga maapil ilang gate sa road widening. Busa magamay na ilang yuta. Mabayran kaha ni sila Sir Frank sa gobyerno sa exact amount ilang magasto. Now, as to the question nga mabayran, yes. Pero ang exact amount dili ta makasalig ni ana o kay ginobyerno ang style nila sa pagpamalit or pagbayad.
exact amount sa ilang nagasto pagpagwapo sa ilang entrance. Kay ingon nila gamay ra daw bayad, korek ka. Gamay ra daw bayad sa gobyerno kung ing ana og walay mahimo ang tag-iya sa balay kung pilay ibayad sa gobyerno. Sakto ka gyud ron, no? Kanang imuha nga istulti nadawat nga istorya nga gamay ra kay ang balaod nag-ingon nga the government cannot use the property owned by or a private property without just compensation. Ang definition sa just compensation sa gobyerno, paminaw na to, mura og manindot kay paminaw, just good, no? In other words, ogwa lugar matuman ang atong gisugyot, unjust na kana. Okay, gibutang ko diha just compensation. O di ba? Pero ang style sa gobyerno pagpalit using the word just compensation pinakabarato. Mo nang digid na masunod. Oo. Ang ato lang nga ma-assess kutob sa kuan i-reflect ang tanang mga expenses, no? Ang property, ang cost sa property pila ka square meters ma-reflect og insakto unya hasta ka nang imong ingon nga sa imong iyaan nga gate nga iyang gasto i-reflect didto na yung mga supporting documents basta dili lang masero. Gobyerno manggod, gobyerno. Lain ng gobyerno lagi para nako lain, no? Very another ba? Ngano? Gobyerno unta dagag kwarta pero inot makikaso pa. In fact, mao ning problema sa other infrastructure, big ticket projects dinhi sa tibok nasod sa Pilipinas. In fact, mauning usa sa mga problema nga ako nakita din sa CDO, sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Nga dunay mga project nga dili todo-todo ma-implementar. Kaya wa nila i-anticipate nga kining property nga mo'y ligsan sa pag-implementar sa mga proyekto, mag-resist, magdumili. Wala nila na i-anticipate. Ang dapat na buhaton atong istoryahon daan nga mao ni ang magakahitabo. I-kondisyon na to daan sila nga dili na to pwede mabalibaran ang mao nga katumanan or pag-implementar sa project. Istoryahon daan karon na mga nasabtan ako pipila ka mga project din sa tuwa murag ni sa Gunto part kay nag-resist ang tagiya. Look, unsay natabo sa Balulang Makasandig Bridge. Dili na kompleto, incomplete pa na hantog karon kay gasukol ang tagiya ang mga private lot owners. See? O kanato istorya pa nato nga sir mo kana mo kiniserba. O nya dili. O kaso sabot dili nato mandang kining ingon ning kaso may nanisgutan nato ni. It doesn't follow nga to the letter na gyud ang atong pag-observe niya ini. Kung magakaso-kaso na kita dito sa korte, mag-inisog kita, no? There is always a chance, an opportunity from both sides to negotiate and to settle once and for all nga dili na mulabay sa judicial proceedings, mag-istorya-istorya of court settlement unta. Pero kung naa nga settlement nga gawas na sa korte, pwede ba na mo nang pangutana? Yes, pwede na. Ang korte malipay pa na nga sus, may ragyod na sulbad ni nila sabot-sabutan kay sus hago kay ko nadto mura magliman na to katuig wa gyapon masulbad tong kaswa kay gahig ulo katong kuan ba nana. So ang off court settlement is always possible, no, if there is a negotiation and to easily implement the project without any problem. So man ang magakatuman na we are looking forward nga kining mga conflict nga existing nga naa karon sa korte may tungod sa mga claims sa atong mga yuta nga naagian sa mga government projects, magakasinabot sila eventually. Ha? Sige. Okay. Salamat kaayo, Mr. Rodney. Tinuod na, di gyud matuman rod, barato kaayo. Laing pangutana, gikan sa lain natong estudyante sa Nuda Veritas. Sir Frank, nagwapo na maalamon pa. Question ako, say more. Jud lang. Hapit mahulog ang cellphone. Na. Okay.
Seymour. Nganong wa may balaod nga magpahamtang silot sa mga nakautang, daw ako magpautang og 50 mil taman sa 100,000. Unya ikyasan ra ko nga nangutang. Dili ba nako siya pwede mapasaka ag kaso aron mapreso? Pwede. Naibalaod na to nana. Pwede na to filean siya og estapa. Kung naka-issue siya og cheque, unya walay pundo ang cheque, pwede na to siya pasakaan og BP 22, no? Kanang bouncing check law. Kini sila polos kriminal. Dili po ni pwede nga kung filean ka o kaso, usahon na lang. Managlahi ang kaso. Kung naka-issue siya og cheque, unya untol pa gyud nga cheque, so dako siya tulubagon, violation sa BP 22. Okay? Unya sa laing bahin nangutang siya, unya wa pa gyud siya mabayad, sige lang saad-saad, pwede nimo filean og kaso nga estafa. Sige. So na may balaod nini. Na ay balaod. And just the same, nay uban diha nga makigsettle ngadto-ngadto, no? Mas maayo nga makigsettle. Usara may sulbad nini. Kung ma-filean ka og kaso nga estafa, ang sulbad na bayad. Kung ma-filean ka og kaso nga BP 22 bouncing check law, ang sulbad na bayad gapon. Sayo naman na kayo. Pero uwa lang kay tiyaw mo na, filean kag kasong estafa. Unya dayon, isyuhan kag warrant. Mauwa punta na, no? Isyuhan ta og warrant. So, September naa may corresponding magagukod ini. Pero naalay balantayon nato nini. It should be officially recorded. No? Naikontrata nga nagpamatuod nga siya nangutang. Og naay promissory note, importante ka na kaayo kay dito sa promissory note, gibutang dito kano siya magbayad. Kano siya magbayad. Di ko katubag nini kinsa ba itag iyan nini ba, di ko katubag. Oo. So ingon ana, no? Ingon ana ang magakitabo nga it should be covered with documents to prove that there such nga nag-exist ang mao nga kasabutan ninyo may tugod na ng mga butanga. Okay, kinsa ni palihog ang programa para ba ko? Hello? Sige, bye-bye. Padadang kunukon nila og lansones. Sige, salamat kayo. Ang taga-DOST, nag-text na ko si usa sa atong mga contact person, si Nuba diha. Pwede ba kuno sila maka-interview, no? Ma-interview kay na kuno sila bisa kuno 10 minutes next week. Nakuha man ay problema, no? Ang inyong istasyon, sir, is kani sa Carmen, sir, no? Sa Swan Compound? Oo. Sa Swan Compound, naon sa di ka? Yes, tubago na ko, yes. Ang taga-DOST mo na tana. Sige. Gusto siguro sila mag-live yun nga mulingkod sila dire ba? Ay, way problema. Bisang pag maghinambid mo dire. Sige. So I hope I answered the question, no? 50,000 taman sa 100,000. Nya. Gini basta covered sa mga document kay importante magud ni kayo siya Mr. Septem ang mga supporting documents in kaso magakakaso kita, no? Kay kanang mag-file ta og kaso para dunay substance ang atong cause of action, kinang lana atay mga supporting documents. Importante gina kayo, ha? Sige. Alright. Yan ang i-acknowledge sa DOST. Loy po kayo. Abi nimo, believe man ko ning opisina sa Department of Science and Technology. Dagan silang mga scholars part. Karon nga ni mga scientist na produkto sa DOST scholarship program. Kana sila. Ay bikadjot lang ako lang klarohon ang akong apo na scholar nini. Murag DOST pero dagan man to siyang scholarship.
nga iyang nalutsan nung tuwa karon siya sa UP Los Baños nako ay pag NPA di ha bantay ka. Oh. About to graduate na. Oh, sige murag DOST siya. Oh, butan nga bata ra ba? Butan nga bata kay iyahang mga allowances part maupog iyang ipadala sa iyang papag mama papalit og bugas. Talagsa na no. Ay announce sa ka. Dot lang ha. Sige, thank you so much ha. Sige, padala pa sa inyo nga mga pautana. Mientras tanto niya pa ito nga special class para kaninyo. Mga estudyante sa Nuda Veritas, may buntag, may hapon diya kaninyo. Okay. Unsa buti pasabot Ultra Frank kanang giingon nilang GDR or Judicial Dispute Resolution. Kini gatuo ko nga iya kini experience siya, no, murag affected na party kini siya kini nangutan na Judicial Dispute Resolution. Kini mga butanga, in fact partial of this, no, ako na ninalakbitan at tumiaging mga pipila ka adlaw nga naay mediation himuon kung magkakaso kita ilabi na ang issue sa ownership sa atong pagpanagiya sa luna sa yuta. Usa sa mga example nako katong forcible entry or unlawful detainer. Nakadumdum mo? Ay, mga estudyante, nakadumdum ba mo? Alright. So, pag abot nimo na dito sa korte, dili na dito paminaon sa huwis, sa judge nga mag-hearing na dayon. Ipasa sana dito sa mediation and conciliation pinagi sa usa ka conference sulod sa usa ka buwan. I think ang requirements ni 3 times, no, to resolve sa mao nga mga kaso. Pag humana na maghimog summary report ang presiding or chairman sa maong conciliation and mediation board or committee, no, ipasa ka na balik dito sa korte nga mo'y nagawid sa kaso. Nag-report ka na dayon panalitan. Ang report nimo wala magakasinabot sa imong mediation nga level. So mag-report ka na address dito sa korte nga mao'y nag-deputize nimo nga mao'y maga-conciliate sa duha ka mga inunta parties nga na involved ang nanumbong o ang isumbong. Pag-report nimo dito nga failed, napakyas ang pag-resolve. Dawaton man na sa korte. Siya ko'y kasugo. Pagtanaw dito, wa gyapon magakasinabot. And so, ang last resort, mao ang pag-initiate og Judicial Dispute Resolution or JDR. Ang format mao lang gyapon. This time, ang mga judge na ang pangunay sa pag-conciliate. Mahimo nga katong original nga judge nga mo'y na-filean og nadawat sa kaso, dili mao'y makapadayon sa maong conciliation proceedings og mahimo nga i-raffle og mapaingon ngadto sa laing judge. Gatawag na Judicial Dispute Resolution. So it's no longer within the level of the conciliation committee. It's already within the level diha mismo sa judiciary. Gitawag na Judicial Dispute Resolution. So maingon nitong judge, kuha naman di ini, giresolve, wa magyapon ka mga gahi, ganyan yung ulo. Ay nanalugan, no? Pasukol-sukol o judge, wa may maka-question na kay contempt ka niya. Oo. Naon sa ikaw, nga nung gahi ka nga, okay naman nanalugan, no? Ang rumbo sa judge, sa Judicial Dispute Resolution is to resolve the case. Kay puno-puno ka lang na ng maong kaso diyan dapita sa hukmanan. Maingon dayon tong usa ka hingtungdan nga siguro ang sinumbong kuan man gud Senior Ruiz. Kuan ni siya babalasubas man ulit gikay ko nini. Kay na maylo ko niya og puspuro wa ko niya pabayluak. Unang ulit kay ko nini. Mora di ay nang hinungdan ato ning sulbaron. So sulbad na. O resolve na ang kaso. Mag-issue na dayon og settlement sa mga kaso gikan sa Judicial Dispute Resolution. Kini part usa kini ka policy gipakanaog sa Supreme Court
Tungod kay daghang mga korte nato kini nga label MTCC. Kay sa MTCC man nga label ang unlawful detainer, forcible entry, ingon na. So gatipon og mga kaso. Gasakit na ang mga judge gumikan sa pressure nga ilang gaatubangon. Munang manugo na lang sila pinaagi sa conciliation og mediation diha mismo sa lower pa nga level. Luoy in town ang Supreme Court. Pag yung Supreme Court luoy kay ni mura man og kalabira na maning atong judge So nakuno na ang Supreme Court sa pagpakanaog og usa ka minute resolution gikan mismo sa Supreme Court may tungod nining mga butanga. So okay na. Sabtan na ninyo karon. Kining may tungod sa contempt. Unsa man ning contempt? Ato ning ipasabot og mayo sa ato mga tigpaminaw. Ang contempt duha ka klase. Mga classmates paminaw. Ang gitawag nga contempt duha ka klase ni classmate. Number 1, direct contempt. Og number 2, indirect contempt. Okay. Ato i-apply ni sa barangay nga level. So masabtan ninyo ni mayo kay sa barangay nga level guni. Okay. Ang mga barangay, ang lupon, ang barangay, ang chairman, ang barangay kapitan, makabuhat ba niini? Nga kung panalitan silang paghiring diya sa lupon, dili mo tambong ang sinumbong. Maingon dayon ang sinumbong ay tuo ka manana di kum tambong oy wa ka kuyapi. Di ba? So unsa may tabo? Gainit ang dalungan sa kapitan. Siya kinitigas kini kayo ha. Napura ka na, gitagaan na nimo og chance. Unsa may itong mahimo? Ang lupon or ang barangay chairman pwedeng moadto sa korte. Magmulo, magfile siya og reklamo citing the respondent nga isite og indirect contempt. Kay wa siya batasan di sa mutahod sa sumon etc. etc. diha mismo sa barangay nga level. Kuha na ninyo. Expensive lang. Expensive kay nganuman mag-effort ka man. Mag-file ka pa og kaso. Maghuwat ka pa kano sa hiringon sa korte. Anya ang imong prayer nga kadtong dili gatambong sa hearing diya sa barangay nga level imong ipasite og indirect contempt. Wala na magpasabot nga ang mga kapitan, ang chairman or ang lupon walay kagahom sa pagpamtang og disiplina sa mga tao nga nagatubag og sumbong diha mismo sa lupon. Naay daghang nagsulti nga wa may murag bulak-bulak malanaw. No. Wala lang masabti og maayo. Pues kining ato mga classmate dinhi sa Nuda Berita sa ato nga programa, more or less karon nakasabot na sila og unsa ni. Makapamtang og disiplina pinaagi sa indirect contempt. Gitawag na og indirect contempt kay dili man direkta nga dunay gitawag nga konto na legal term niya na no contumacious act. Ingon na nga term nga mura ba og nagbuhat ka og usa ka unnecessary and unlawful acts against the honor og reputation og integrity diha mismo sa korte. So, gapuspusan ka pinagi sa indirect contempt. Ang indirect contempt mao nga wala ka tubangan sa korte, nagbuhat og mga bilyako. Munang gitawag nga indirect. Kanang mga abogado nga isite og kanang contumacious act nga direct contempt, mao ni ang mga abogado nga gapantangan og direct contempt kay sulod sa korte mismo nagabinilya ko kini sila. Okay? Sige, kay basig doon na mo nadunggan ba nga mao na contempt nga nana. Alright, niya si
usa sa inyong mga classmate, Kajot. Si Eddie Pibida, nag-relax na siya, wala siya busy og lakaw-lakaw. May misulti niya last time, busy kuno siya. Naminaw may sa imong programa, Sir Frank, more power. Si Mr. Eddie Pibida. Regards sa imong hamiling kapikas. Okay? Kay gikuyog ang gini siya. Si Junjun Makas, basta balaod na hisgutan, minaw jud ko pag-ayo. Noda Veritas, solid estudyante. Ingon pa ni Trubak, no? Ingon pa ni Junjun Makas, asa mo ana, libre mo makatuon sa lecture pinagi sa kaalam sa balaod nga imong gi-share sa amo, Sir Frank. Idol kaayo tika. Ay, salamat nga naay nag-idol nako, no? Okay, ganahan kay ko. Nga naay mag-idol nako. Bisan sa atong kapobrehon, madunggan nako na asus mo ra nakog dato. Buboy Tadim. Good afternoon, Manager Frank. Present ko. Wala ko kagayan karon. Minaw gihapon ko para makatubag tag-exam po. Kini abi nimo kining akong pagisgot, muning kumun nga mga problema nga atong magakadunggan sa barangay. Muna nga pag ako before I went on air, gahinukto ko ba nga unsay pwede nako ma-share gawa sa mga problema mga walk-in there, no? Unsay pwede nako ma-share nga pwedeng mapuslan sa ato mga igsuon nga naa diha mismo sa kadaplinan. Okay, sige, salamat Buboy Tadim, no? Suri-suroy ni Libs Motovlog. Sir Frank, naamilo na sa Miss Or sa east na parte, 600 square meters. Unya daw be, naay porsyon dito nga igo sa high tension towers nga mga wire sa ibabaw. Busa ingon sa mua Seymour. Tension towers nga mga wire sa ibabaw. Busa ingon sa amua, gidili mi balayan ang porsyon. Gidili ni Silvi. Balayan ang porsyon nga maigo sa wire. Maski pa daw og magperma pamig waiver og delikado kuno. Mahagba ang high tension tower wires if ever na ay mga aksidente mahitabo. Pautanan nako, tinuod ba kini nga bawal gyud magbalay nga igo sa wire sa Sipalco or electric company. Ang tubag ni ini suroy-suroy ni Libs Motovlog, yes, bawal na siya. In fact, mauni ang usa ka balaod nga gipatuman sa National Grid Power Corporation. Ang mga high tension wire natungdan silbi dihan dapita sa lanaw uban pang mga area all over the country kang NGCP Tibok man Pilipinas. Maagian ka gani sa high tension wire, bawal ang pagtanom-tanom dihan dapita. Okay. Diha sa lanaw naibaw-an namo nga bisan og gibawalan sila kining ato mga gala nga naa nagpuyo hala kay tanom og saging. Tanom og bisag unsa diha nga musungko na sa high tension wire. So nag-ingon ang NGCP bawal lagi, putla na kami dili magputol, magpabayad kami. Mao na karon dihang dapita sa lanaw. So mapugos in town og bayad, hala assess og pila mga bayronon, huwatan pag yun ang bayad. Siya na nakapahil naman ko, maghuwat ko di sa kumuli diri. Apurado kay sila. Bawal na sila, bawal. Kana nga balaod, i-apply gyapon nanto na diri sa Sipalco. Nga bawal. Kay tinuod man, high tension wire. Ang uban diha, maingon siya, gapasangin na nila nga gumikan sa radiation, dili kakabuntis atong asawa. Di ba? Unya dayon ang bana berok. Bisan og kadag kompleto og itlog, mingon sila birok ako ba na kay di kabuntis. Ang bot ipasabot usara itlog. Katawa lang ko kaganina no dito sa health center. Sir, di ka ba allergy sa itlog? Naku ma'am, klaruhan na ha, kaya narabay ako itlog. Siya di ba ka na bang panudan para, oo, di man taon ta allergy na na, hab-hab man tag itlog diha.
ato nang klarohon kay MCP ta ba. Okay, sa natubag ko na imong pangutana ha. Si ako estudyante gyapon sa Nuda Veritas. Buboy Tadim. Boy, natubag ko na sab, no? Ang imuhang kuan ingon siya wa ko no siya din sa CDO. Oh, pero minaw siya kay basin o mag-exam di siya katubag. Way siguro no, magklase ta din ba. Oh, unsa man di ay? Ako unsa may but ipasabot sa direct contempt. Oh, di ba? Unsa may diferensya sa indirect o direct contempt? May mahimo ba ang barangay chairman sa pag-contempt sa mga sinumbong nga dili mo tungha? Yes or no? Di ba? Ina na mga example ba? Okay, EDP Bida, minaw lang kuno siya. Oliver Ampong Nalwal, na bati banimo ang lino gabi Sir Frank. 9:45. 9:45, galingkod-lingkod ko ba? Nya na mo hadyo nga motor ko sugay. Jesus Maria, may mang naunsa sahe ga sa puton ta ba? Oo. Unya mag-inisog ta, padako-dako siya nga lain din batasan na kanang naa sa Radyo Ultra kana taga Radyo Ultra man. Laing batasan wa maliwat sa tag-iya buutan kana kanang gakanipis na buhok. Mao na siya sa Radyo Ultra man na siya. Way batasan. Oo. So, kamo may way batasan kay magpasirit-sirit mo sa motor, gatuyoon og pakusog ang tingog bisan naglawom ng kagabion. Wa mo pangkuyapi diha. Unsa di ka? Okay, Rodney, matud pa ni Rodney. Sir Frank, kabalo ka. Doon na biyay gabahaon ng kabalo ka. Doon na bayay gabahaon ng porsyon diha sa gate sa Silver Heights. Kay bahon ni siya maski kusog kayo ulan. Resulta siguro ni sa culvert nga project ni Congressman Lordan Swan busaan tubig na anay kalutsan. Pero one time ang baha nag-overflow ba? Kanang nagpasad bitaw nga tubig niabot dito sa usa ka grocery. Gaburo ka sila dito kay ang mga customer din nakasulod sa grocery kay ang tubig ni saka gumikan sa kusog ng pagbundak sa Swan. I hope maplastar na ning tanan gumikan sa ongoing project ni Congressman Lordan Swan. Ingon pa niya, perte na kong katawa sa Frank sa imong ingon nga birok. Okay. Kasabot kag birok, Mr. Septem. Ako rin kasabot na naoy. Oo. Okay. Sa pilain ako i-tick up din ninyo, ha? Okay. Niya pa, no? Ambot ka kadunggan ba ninyo, ne? Mga terminology ni nga bag-o sa itong pagpangtungog. Nga ang mga abogado ray may balo o makasabot na ini. Panalitan. Maingon pa na mga kaso ni abot sa korte nga napilde gumikan sa latches. Latches. L-A-C-H-E-S. Latches. Daga mga kaso sa naabot sa korte part, takulahaw lamang ang mga nagreklamo na pildi. Gumikan sa rason nga latches. Unsa man ning latches? Anay mga abogado diha nga mahadlok siguro pag-explain, ilabi na kung panalitan, napildi sila sa kaso. Kaya gainan sila sa judge nga kining imuhang kapildihan ang rason ni latches. Unsa may but ipasabot sa latches? Sa atong inato nga pagasulti, napasagdan nimo ang imong katungod. Para ganina sa isbuntag, doon ay nag-andi din kay na problemahan siya siyang property nga gitugutan nila pag tukod og eskwelahan sa DepEd sa Hinguog. Natingala sila nga mora ng area ilang ihatag. Kunya gidugangan og laing eskwelahan, nagsubra na. Okay. Kunya nag-ingon siya nga kini nga area amo gini. Amo. Kunya nako naa ka by tax declaration naa. Unya dayon
Nagbayad ka ba sa buhis? Wala. Kay unsa pa tong tuigan 1969 na kuno the last time. Nako ngano wa man ka magbayad og buhis nga consistent hangtod nining mga tuiga. Kay ang rason na ngano nga consistent kita nga magbayad og buhis sukad ni Mampor hangtod nining mga panahon aron sa pagpamatuod nga ikaw kita iya. Nako, babae man to. Paminaw nako bright sa to. Nako ma'am, abi nimo mo man imong reklamo. Kay nabiyaan ko no nila tong yuta sa hingog, ako man din natagad kanadto pa, nagbalik-balik kay iya ko nung abogado hinay kayo. Nabiyaan ko no kay no man's land katong gubot pa dihan dapita sa hingog. Nakadungdo mo, I made mention Vicente Luot dito sa Cebu. Na iyang property. Ang usang sa nahuptan nga property, murag portion ini na sa bukid-bukid nga bahin sa hingog. Na kung sao man nato pag-prove nga ato na aron nga kaning atong paggarib pero nibaw sila nga gitugutan nila ang DepEd pag tukod og building eskwelahan. Mura lugar to. Pagbalik ko nun niya kay mura magnanurok og libgos silbi na may dagan so argebyado kay siya. Argebyado kay siya. Nya unsa ba to nga gihingan lang niya nga na ako nagireklamo nila sa Manila unya dayon giaprobahan sa DENR. Nakukuha atong tanan nga mga desisyon unya ato kanang i-attach. I-prove yun ato nga imo na pero sugin lang ka. Karon pa lang, wa ka man makabayad sa buhis sukad pas nangaging mga katuigan. Ako nagduda nako niini. Munang ingon nato nga latsis, napasagdan nimo imong katungod sa imong obligasyon pagbayad. Okay? Kini sagad na ay mga kaso ni abot bisan sa Supreme Court. Niabot na dihang dapita sa Supreme Court. Kay diskontento sila sa mga desisyon sa lower court nga napildi sila sa kaso bisag confident sila nga sila ay tag-iya. Dabi karon galisod sila pagprueba nga ila. Kadi man ikapamatuod bisan sa tax declaration wa sila magbayad kada tuig. Unya na sa pawan sa laing tax declaration for reason of laches. Siguro ang uban nga nakalantan tong ita nga murag wa makokita kadungdong nga dunay tag-iya. Ay, lukatan na to ni. Di ba? Paglukat na, doon ay bagong tax declaration. Alright? Unya, siya na tuloy-tuloy nagbayad og buhis, hangtod karong buwan na o hangtod karong tuiga. So, ang presumption na iyan na. Nga naman, napasagdan nato ang atong katungod. Ang pinulungang English ni Ana, latsis. Timanan nato na. Kay ang atong mga abogado ilabdag pilde natural di kay siyapi sus gamay ra man ning rason latsis attorney kini unsa man na napildi ta unsa basta kay mo kana di ba you have to prove kung ang imong claim is ownership it follows nga not only you have this tax declaration but you have already or you have a certificate of title atong timan-an nga kung ang imong ipakita sa imong mga amigo tax declaration lamang. Mga estudyante paminaw. Wala ka na magpasabot nga ikaw na'y real nga tag-iya sa mga luna sa yuta. Wala ka na magpasabot. Dili tungod kay nakabayad ka nagbuhis pero gyapon dili pa kumpleto ang atong pagpanagaya. Kaya ang balaod nag-ingon nga kung doon na kay tax declaration, nagbayad ka tinuod og buhis, pero tax declaration man lang, dili ka na aprueba nga ikaw na'y tag-iya sa luna sa yuta. Pero bintaha na lang ka na. So, sa may paagi, nga kung doon na kay tax declaration, ingon pa nila, you are only in the possession of the property. Mabitaw na mga informal settlers, manulod sila. Unya, himo-himo din sila maglukat sila tax declaration. Why? To prove nga naagid sila na ng lugara nakatungtong. Possession, silbi. Ang English nga term na possession. Na according to the law, ang possession will not ripen
into ownership. Dili kuno musangko ngadto sa pagpanagiya sa mong luna sa yuta. Nagapamatuod lang kana nga ikaw in possession sa mao nga luna sa yuta. Pero mahimo man nga in possession ka, pero ang gawid sa certificate of title ang laing tao. Kay siya magyutag iya. Nakuha ninyo ang diferensya? Possession of property. Ownership. Possession of ownership. So kini untang tax declaration nga naa bayad og buhis, kini nagapamatuod nga wa gyud putol ang imong pagpuyo, wa gyud putol ang imong pagpusis sa maong luna sa yuta. Kay kada tuig gabayad ikaw. Siya nga nung mabayad man ko nga di man di ako ana, wa man di man kana titulo, posisyon man lang. Magbayad ka, magpasalamat ka nga naa nakapusis ka. Kay kung wala pa naa maka pangitaa. Adto ka sa balay sa salampati, ato ka ipapuyo, ato ka ipapusis. Away mo na ng salampati mo ng kalakiha. Timaneha, managlahi ang iyahang distinction, Selby. Lahi, kanamo ingon nga, ako ni taga-Isyuta, ang buti pasabot naa na siya titulo. Pero kung maingon nga na ako'y tax declaration, iyang ikapakita, kana nagpasabot nga, dili ka na kagulingon niyang yuta, gipanag-iya ka na sa uban, dunay titulo, ang iya in possession lamang, kay naa siya naka-occupy. Libog, no? Galibog mo, wala. Makuti. Pero mag-enjoy ka. Masabtan ni mo ni kadugayan. Na prepalitan, nining atong mga balay diyang dapita sa Zone 10 ba na? Dire. Unahan gamay dire sa Sayas o bungtod sa Sayas. Akong pagtuo, they are in the possession. Okay? But they are not a real owner of the property. Why? Wa sila certificate of title. But they are in the possession. Nga naman, kay bisag lang tao na to karon, sila mag-occupy diha. Na agi pagpasalamat nga naka-occupy sila diha, lukatan nila na og tax declaration, bayad buhis sa pagpamatuod nga naa ka diha. Nakuha ba ninyo? Paibaw ako kay aron nga maghatag-tag katinawan kining atong special class. Perti kong katawa, Sir Frank, sa imong ingon nga mo lagi bihirok. Si Katrina Max ibalik, Sir, unsa ganitong fencing law? Anti-fencing. The complete name of that law is anti-fencing law. Ang anti-fencing law, namalit kag kinawat, panalitan, dunay ni dool nimo. Oo. Ma'am Katrina, kining kuan ba? Na ako'y, kay nakamatikod siguro siya nga naikuwang, na ako'y kuan, rice cooker, nga malungagan og 5 kilos, dako-dako na nga rice cooker. Ha? Hala, gapangita ra bagyo ko na kay murag out of stock naman dito ko sa gusto ra ko tinabitaw. Gipalit niya. Wa siya kibawang kinawat. Violation ka na, supak na sa balaod. Ang makapalit, adunay tulubagom. That is why, nga ato balaod karon, kung ikaw usa ka, nagnegosyo ka og mga sikanhan, nga mga butang, siguroon nimo nga doon na kay permit gikan mismo sa Philippine National Police. Mahimo sa Provincial Command or mahimo sa Regional Command. Naa kay permiso niya na. Aron sa paghatag ni mong lisensya nga pwede ka makabaligya niya. But you have to follow certain rules, certain requirements. Ilabi na kung kinawat, manubag ka. So, bawal ka na siya, no? Nga uban diha, ingon nga, maglakaw-lakaw lang niya, nailukluk sa bulsa. Pakita na yun. Ay, saan man na? Sing-sing. Aritis ni aritis. Ha? Mo ba? Unya, saan man na?
Ako na ibaligyan nimo kay among iprenda kay wala ra bay bugas pero tinuod kinawat. Doon na kay tulubagon niya na. Mo na gitawag og anti-fencing law. Okay. Dagan natang natakol din ha. Jot lang ha. Jot lang. Sir, unsa gani ng amo ni ganina no? Jot lang ha. Dirita sa 0926 tanaw na to basig na katong possession og owners kanang ownership basin og libog pa kamo pahibaw ako Nuda Biritas unsa akong mahimong kaso nining tawo nga namasangil sa ako baligyang karning baboy na baho daw. Iya naraba kining gi maritis sa uban nakong mga suki. Gusto ko siyang ireklamo sir kaysa pagkatinuod lang walay jud lang ana ba to? Walay may bisan usa nga mireklamo og nag-uli sa karne kay baho. Isitol ni diha sa primero asa ka man dapit na kapalit. Kung imo na diha within the barangay, pwede ni i-refer nimo diha sa barangay nga Libilsa. Pero kung napalit nimo diha sa merkado sa Kugon, we have the market administrator, no? I-refer kini nimo diha sa market administrator. Isumbong, no? Isumbong kini kay pagpamatuod kay aron nga di ka ma-blacklist isip usa ka legitimate vendor diha sa merkado sa Kugon. Mo nang tumog og tuyo. Okay. Pero kung pananglitan nakita nimo nga ang imong nauwaw ka na napasipadan ang imong honor, ang imong katungdanan isip usa ka tawo nga maligdong nga inila ka na diha sa imong mga kuyog o kauban sa inyong grupo, mahimo nga filean nimong sumbong sa pagpakaulaw. Okay, kung gipanabay ka na nga to sa laing tao, mahimo na nga siya pwede na to nga i-libel. Okay? Kay ang elemento sa libel mao man ang gitawag nga publicity or publication. Kanang pag-disseminate, kanang pag-anunsyo, kanang pagpaybaw nga ikaw na maligyag baho ka karne, pagpakaulaw naman na sa imuhang dungog, sa imong pagkatao. So pwede na nimo filean og libel. Naabay publicity kung manabi ka dito sa imong mga silingan mo. I think there is. Ano man, nanabi ka god, gipublicize nimo. Ang pinaka-potent, ang pinaka-crucial ka elemento sa libel part, publicity. Without that element of publicity, there is no such thing as libel. It will never prosper. Kung imo nang pahinakan pag-file o kaso diha mismo sa korte. Ilabi nang ibutang pagod sa Facebook ay cyber libel gina siya paingon. Primero ha, kung naa ka na sa barangay, conflict lang, barangay kapitan ato iparesolve. Kung legitimate vendor ka sa merkado sa Kugon, i-refer na dito sa market administrator. Okay? Kung gusto nimo labanan o proteksyonan ang imong kadungganan isip usa ka individual, usa ka law-abiding citizen, pwede nimo filean og kaso nga libel. Pero kung ikaw lay gimata-mata og istorya, wa siya manabi dito sa laing tao, pwede tawgon na tog oral defamation. Oo. Kana lang, diha lang magatuyok-tuyok ang mao nga kaso. Diha lang magtuyok-tuyok ang maong kaso. Okay? Sige, salamat. Kadyot lang ha. Kay basin og naapay pangutana. Unsa naman mga estudyante sa ato dire sa Nuda Biritas nining atong special class. I hope nga naakay nakatunan ha. Good PM, Sir Ultra Frank, maulan nga kahaponon sir from Mrs. E of Puerto. O may hapon ni Mrs. E din dapita sa Puerto. Kadyot lang ha. Sa maning putol iyang gihatag sa ako ang gipirmahan niya. Ug ako sir notaryado sa abogado. Karon sir natingala man ko gibaligya man ang akong bahin sa iyahang pag-umangkon sir.
naa na ra ba nakabalay sir? Ako na nang gipa-approve gikan sa DENR. Sir, unsa ay angay na kong buhaton sir? Diyot lang ha. Kung kinsa may tag-ian ini, paki-resend sa imuhang pangutana, tik-apon ta ni Mandipohon. Ha? Sa atong special class na to, 3 to 4 sa atong programa na to, Nuda Veritas. Wala natin panahon. Uy bay, na-slide atong number, oh. Diba? Ang nigawas 273, ang ato ang nahatag 724. Ano sa di ay? Kadyot maglisod mi magpabalhin title. Rami bayad sa buhis, nakasulat resibo ngalan sa amo ang gipalitan. Ngalan sa inyong gipalitan? Inyo ni klarohon. Wala pa ko karong mandi pohon sa atong special class na to, ma'am ha? Ma'am Katrina Max, ako nga i-resolve ka ng imong concern, ibalik ka ng imong problema dire ka na ko by mandi pohon ha? Sa atong special class sa Nuda Veritas. Wan natin panonoguras din sa ato kapag panaguban sa atong tulumanon, sangan sa ato ang kuyog Siriki Langga, among ibatbat pagbalik ang atong iskutanan, katapusang episode sa ato ang pagpanaguban sa atong tulumanon. Kadyot. Niya na sa ning uso karon sa mga text nga bank loan na ay question mark. Muragbot ipasabot ba nga mag-loan kita sa bangko? Oo. Okay, kadyot lang ha. Niya ang ato ang hisgutanan karon alas 6 uban ni Ma'am Girlie. Pasaylua kami Ginoo kay diha kami ni salig sa kwarta imbis sa imong pag-amuma. Akong balikon. Usbon ko. Pasaylua kami Ginoo kay diha kami ni salig sa kwarta imbis sa imuhang pag-amuma. Alas 6 ni ang taknas kagabion inyong mabati din sa Radyo Ultra karong gabi. Katapusang episode uban ni Ma'am Girlie. Thank you ha. Suble kuyog karong hapon na kaming duha si Ricky Langga. Oy, Sabado kita-kita gipuntahan sa atong programang Nuda Veritas dapiton takamo. Ay ginagpakyasa si Katrina Max. Sir Frank, unsa man ang kaso nga unjust vexation? Kanang unjust vexation, kana bang gasol-asol nimo diha ba? Way hinungdan. O kanang palitan karon. Example, nahasulan ka na kay sige nga marites unya bisag na misibis kastan nunto gasunod-sunod marites. Murag na purisyo ka ba? Pulos lang hasol ang binisena na unjust vexation na. Kana nga kaso tiaw-tiaw man nga kaso part naa sa atong revised penal code, pero ang penalty na murag 30 days ra ang preso. Mao nang tiaw-tiaw nga kaso. Subli, maayong hapon kaninyo. See you tomorrow morning sa programang Pulso sa Radyo Ultra. Salamat.